Yan, seryosong usapan to, bago matapos this 2025. No? Just to share with you, last 2023, God gave me a vision or pangitain. No? It is not a dream. Usually, the vision is na binibigyan pa kami sa dream. Pero this one, it's a vision na gising ako. So, maraming klaseng vision na pinaranas sa akin ng Panginoon. No? Mayroon dito ang sinabi na parang hologram. Yan, naranasan ko yan. Tapos pipikit lang yung mata mo ng sandali. Titingin ako sa pader, tatakpan ko yung mata ko, tatakpan ko ng unan yung mata ko, sisilip ako sa pader, sisilip ako sa kama. So these are the things na mga pinakita sa akin ng parang aside from the vision sa panaginip, right? So again, this vision, it's not a dream, it's gising ako, no? Yung mga nakita ko is nakakatakot. Pero may isang part doon na vision na nakakabother, nakakabahala. Yung 3 hours na vision. Imagine 3 hours siya. Sa vision na yun, sobrang dami ng taong nagbabike, no? May mga dalang-dalang baso. So, ang gagawin nila, may pupuntahan sila paunahan, no? At after nun, sa katapusan, it's may iinumin silang alak. Yun yung final destination. So, ang ginawa ng Banal na Espiritu sa akin, it's upang maging makatotohanan tong vision na to, it's may pinaikot siyang baso sa aking daliri. So, for 3 hours. No? Habang nanonood ako, may pinapaikot ng Banal na Espiritu sa akin dito sa kamay ko na baso, at nararamdaman ko siya sa daliri ko. So, nakikita ko sa vision ko na umiikot siya, tapos umiikot siya dito, nararamdaman ko sa daliri ko. No? So, yun ang nangyari. Yung dami ng taong nagbabike, it's parang kung makasabing kasing dami na or mas madami o kasing siguro mga 3 or 5 times na pumunta sa People Power Revolution. Sobrang dami, parang nga silang langgam. Ganon sila kadami. Tapos nung natapos yung karera, it's tinawag sila isa't isa. Ang nakakabahala doon ay yung mga tinawag ay mga pastor or church leaders. At the last part nung vision na yon, it's yung pangitain na yon, tinawag din yung pangalan ko, no? Nakakatawa din kasi nga parang ang ginawang makatotohanan yung vision, yun ang ginawa ng Banal na Espiritu sa akin. So, habang nag-aaral ako ng salita for the past 2 years after nun, na 2023, no, naintindihan ko kung bakit madaming pastor o church leaders nandoon. Imagine kung madaming church leaders nandoon, gaano pa kadami ang members, right? So, ganon sila kadami. So, hindi ibig sabihin na Kristyano ka or born again ka, it's ligtas ka. No? Pero mamaya, I will tell you something. Alright? Yung lugar na pala yun, it's tinatawag na Hades. No? Kung saan sila pinaparusahan at pinapahirapan. Okay? Bakit maraming mananampalataya doon? Number 1, blasphemy or kalapastanganan. Number 2, hindi nagpatawad. Okay. Ikaw, paano mo mapapatunayan na ligtas ka at hindi ka mapupunta doon? Tignan natin itong mga paniniwala at sinasabi ng mananampalataya, mas lalo na kami. Born again ako, no? Yung born again Christian. So, ang sabi, it's you will save by faith alone. Tama pa. Let's say na tama ka. Pero ang tanong, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ano bang ang sagot nyo, magtiwala or maniwala? Ang tanong, yan ba tinuturo ng Biblia? Now, I have a question for you. Ilang miyembro nyo na walang anak na gusto magkaanak? Ilan sa members nyo may mga sakit, gustong gumaling, katulad ng cancer? Kung totoo yung paniniwala mo about faith, bakit hindi sila nagkakaanak? Bakit hindi sila gumagaling? Kasi baka sabihin nyo, kasi kagustuhan ng Diyos. No, that's not true. Because ang kagustuhan ng Panginoon, it's gumaling ka. Gusto kong magkaanak ng Diyos. Pero bakit hindi nangyayari? Kasi there is something wrong on your faith. Kasi sa aking buhay po, halos lahat ng prayer, hindi na halos lahat, no? But there are important prayers na sinasagot ng Panginoon. Importante. No?
So, isa na doon, yung gumaling nga ako, may tubig ako sa baga, hindi ko na kaya punta sa ospital. Tapos yung umiihi na ako ng dugo, pinagilan ako ng Diyos. Because I know how to pray and I know how to take the word of God. No? So, take note, paano masasabing pupunta ka sa langit kung ito pa lang, dito pa lang sa mundo, hindi mo nararanasan ang pagkilos ng Diyos at mga bagay nito ay hindi mo nakikita? Paano masasabing pag namatay ka, pupunta ka lang? Again, dapat nangyayari muna dito sa mundo para mapatunayan mo pag namatay ka, pupunta ka lang. Take note, these people, may mga sa church, may mga hindi magkanak, I call them blessed people. Bakit? Because the moment they see how the Lord God works in the life and they were healed, tapos nagsagot yung panalangin nila, napakapalad nila. Kasi they have something to share. Number 2, good works. Marami nagsasabi sa inyo na hindi nakakapagligtas ang paggawa ng mabuti. Sabihin natin totoo. No, yan. Kasi nga for it is by grace. When we talk about for it is by grace, ang Diyos ang kumikilos sa iyo upang maligtas. Number 2, pag hindi pinakita ng Diyos ang kasalanan mo, malamang hindi ka ligtas. Now, here's the question about good works. Paano mo masasabing ang good works hindi nakapagligtas? Let's say na totoo yan. Nakita mo ba ang Diyos kung paano mag-judge? Nakita mo ba kung paano ihiwalay ng anghel ang masasama at mabuti? Hindi mo ba alam ang good works at pagiging matuwid ay basihan ng Diyos upang hiwalay ang masasama at mabuti? Hindi mo ba alam pag namatay ka, ipagyayabang mo, sasabihin mo sa Panginoon ang mga nagawa mong kabutihan upang hindi ka maparusahan at mapunta sa Hades? Hindi mo ba alam yan? Kung totoo, hindi makakapunta sa langit, pero at least nahihiwalay ka sa mundo ng kaparusahan. Di ba? Pero ikaw, dahil sa iyong sinasabi, dahil sa iyong salita, hindi ka mapupunta sa mabuting lugar o hindi ka maliligtas because you are defiled by your words. Blasphemy o kalapastangan. Hindi ka marunong mag-ingat sa salita ng Diyos. Hindi mo ba alam pag gumawa ka ng kabutihan ay hahaba ang buhay mo? Nasa batas yan ng Diyos. Nasa 10 Commandments pa. Sabi, igalang mo ang iyong ama't ina, hahaba ang iyong buhay. Exodus 12:20 verse 12. So sa lahat ng paggawa ng mabuti, hahaba ang iyong buhay. Now, ikaw naman sinasabi mo na hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Alam mo bang sa bawat sinasabi mo na hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti, sa katotohanan, tinuturuan mo ang iyong miyembro ng mamatay ng maaga. Hindi niyo ba alam yun? Ang katotohanan dito, pag ikaw gumagawa ng mabuti, pipilitin ka ng Diyos na maligtas. Bakit? Kasi, nagagawa mo yung God's will. Katulad na lang ng ginawa ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus kay Cornelius sa Acts chapter 10. Niligtas siya ng Panginoon, pinapunta siya kay Pedro. Ito pag sinasabi niya, ang paggawa ng mabuti ay produkto ng pagiging Kristiyano. Totoo ba? Hindi yan sinasabi ni Paul. Sa Ephesians chapter 2, 8 verse 8 to 10. Ayan, yung favorite verse ng lahat. Okay, babasahin ko sa NLT. God saved you by His grace when you believe, and you can't take His credit. It is a gift from God. Salvation is not a reward for good things we have done, so none of us can boast about it. So, ang pinag-uusap dito is pagmamayabang, hindi about the good works. Now, verse 10, sabi dito, for we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago. So, sabi pa dito, yung ibang verse translation is workmanship. So, ano ibig sabihin nito? Hindi siya produkto. Ang paggawa ng mabuti ay kasama siya sa paglikha natin nung simula pa lang. Nilikha ka gumawa ng kabutihan. Again, hindi siya produkto. So maraming salita kayong sinasabi na kalapastanganan sa Diyos. Hindi niyo ba alam yun? Interpretation. Number 3. Lahat tayo ay may sarili-sariling interpretation. Paano mo masasabi na tama ang sayo?
Paano masasabing nag-a-agree sa iyo ang Diyos? Ano ang proof mo? Alam niyo kung ano yung proof ko kung bakit tama ang sinasabi ko. Kasi kung anong nangyayari dito sa Biblia, pinaparala sa akin ng Diyos. Alam ko at pinakita sa akin ng Panginoon Jesus at ng Banal na Espiritu kung paano siya kumikilos. Kaya kong mapaliwanag at nakikita ko kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu. Number 3, God answer the prayer of the righteous. Kung isa sa mga ito ay hindi mo nararanasan, paano masasabing ligtas ka? Tandaan, anything na may contradiction dito sa ginawa ng Diyos or sa sinasabi ng Diyos sa Biblia, katulad na lang na walang nakagawa ng batas ng Diyos, walang nakakapagligtas ng paggawa ng mabuti, mali ng paggamit ng verse sa maling sitwasyon, pagdilipate, etc. Ito ay kalapas-tanganan sa Diyos. Huwag mo nang isama ang iyong sarili sa mga mananampalatayang nasa hadis ngayon. Baguhin mo ang trato sa Biblia at sa Diyos. Protektahan mo ang kanyang pangalan at ang kanyang salita. Take note, huwag kayong mag-alala. Kahit may mga pastor, may mga mananampalataya sa hadis, hindi ibig sabihin, hindi sila ligtas. Yung iba sa kanila may crown of life. Bago sila itapon sa impyerno, marami pa rin maliligtas sa kanila. Lahat ito ay nasa Biblia. Kung itong mga bagay-bagay na ito hindi mo maintindihan at hindi mo pa alam at hindi mo kita-kita, ibig sabihin hindi mo pa kilala ang Diyos. Hindi mo pa sinasagsig ang kanyang salita. Maraming salamat. Sana pakinggan nyo itong sinasabi ko. Kasi ito ay may katotohanan at ito ay may basbas ng ating Banal na Espiritu. Maraming salamat.